guys, welcome to my YouTube channel. In my previous video, tinuruan ko kayo na mag-file ng position paper. Yun ang first ever video ko. Now, ang ituturo ko naman sa inyo is paano mag-file ng reply. Basically, parehas lang ang mga steps sa pag-file ng position paper. Magkakaiba lang yan sa dulo na part. So, let's proceed sa how to file a reply with the NLRC. But before we proceed, please like, comment, and subscribe muna sa YouTube channel ko. Please! So again, steps na tayo. Disclaimer lang ulit guys, personal experience ko lang to sa pag-file ng reply sa NLRC. And this video is para lang doon sa mga walang idea kung paano gagawin nila. Actually, gusto ko rin itong maging reminder sa akin para sa mga future filings ko. Background muna. So, nag-file na yung both parties ng position paper, diba? So, ngayon, dito sa reply, sasagutin naman nila yung mga arguments na yon through their respective replies. So again, halos same process lang. So this time, ang ginawa ko was nagdala lang ako ng copies ng 4. So, 1 sa complainant, 2 sa office, and 1 sa court. Yung 2 sa office, probably para meron ding kopya yung client namin. Kaya 2. So, para may 2 pa kaming originally received. So, step 1. Again, punta sa NLRC Quezon City. Ito yung sa Ben-Lor Building. So, alam niyo na pupunta na NLRC, di ba? So, kung galing ng Makati from Skyway, Quezon Avenue, pababa ng Skyway, turn right, diretso lang, then in between ng KFC at Kenny Rogers, makikita niyo na po ang Ben-Lor Building. Okay, so usually 2 p.m. ang start ng calling ng cases. So, this time, nang mag-file ako ng reply, 1:30 ako dumating doon kasi maulan at that time at ma-traffic. So, yun, 1:30. So, again, ang gagawin is pupunta sa entrance sa guards, mag-iwan ng ID ulit, ibibigay yung visitor's ID mo, then proceed na sa pinto ng labor arbiter mo. Same lang yung pinto na yon sa pinag-filean mo ng position paper. So, alam mo na dapat kung paano pumunta ron. Then, step number 2. Mag-intay sa tapat ng pintuan ng assigned labor arbiter mo. Usually, mag-roll call yan para malaman yung attendance. Then, intayin lang yung complainant or yung other party kung nandyan na siya. Then, pag kompleto na kayo, sabihan yung assistant or yung staff ng labor arbiter para isunod na kayo. Kasi pinapauna na nila yung complete attendance na ang both parties. Na-observe ko lang na usually pag marami yung parties involved or maraming complainant, iintayin muna yung makumpleto yung parties involved. So, pag kumpleto na, tsaka ka lang tatawagin. So, important na parehas na kayong nandoon para kayo natawagin. Then, okay, proceed tayo sa step number 3. Tatawagin na kayo. Then, syempre, pauupuin. Ideally, magpalitan na kayo ng respective set ng replies ninyo. Then, i-sign at i-receive nyo na parehas. Then, all of the copies ibigay na sa court para i-receive lahat ng copies ni court, tapos ibigay na rin yung respective copies nyo. Yung, for example, ako nga, for the respondent, dapat meron akong complainant,
na copy ng complainant reply, and also yung mga dapat yung mga reply, yung mga copies ko pa na dalawang copy for the office. So, all in all, tatlo yung inuwi ko. Dalawa sa office na copy ng respondent, and then yung isa, yung sa complainant. Bale, tig isang copy lang ng reply ang i-retain ng court. Then, step number 4 na. Bibigyan tayo ng minutes of the meeting or minutes nung nangyari. Papareceive din sa both parties then ng complainant at respondent. Then after mapirmahan ng lahat ng parties, pati ng court, papapicturean yon, sign the minutes. So, step number 5. Nakalagay sa minutes this time ay nag-appear ang both parties at magre-release sila ng decision ng court 3 to 6 months. Depende sa gravity ng issues involved. Pwede rin daw mapaaga yung decision kung simple issues lang naman yung i-resolve ng labor arbiter. Then, end ng process na. Okay, so reminder lang guys, yung ID nyo pala for claiming ulit nung IDs nyo, doon na malapit sa exit na guards, hindi na doon sa unang pinuntahan ninyo. Malapit na yung IDs nyo sa guards, hindi na yung doon na, para diretso na kayo doon, hindi na babalik doon sa unang guard na pinuntahan nyo nang pumasok kayo. Okay? So, if you found value or may natutunan kayo dito sa video na to, please like, comment, and subscribe. And if you have other topics na gusto nyo pag-usapan, please suggest. And thank you so much for watching. See you on the next one. Bye!